Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Dennis Nielsen Murder Case. Noong 1983, ipinatawag ang isang tubero upang ayusin ang mga baradong tubo sa isang apartment sa Muswell Hill, North London. Ngunit walang sino man ang nag-akala na ang sanay simpleng repair ay magiging hudyat ng isa sa pinakakilakilabot na investigasyon sa UK. Nagsimula ang lahat nang magreklamo ang mga umuupa ukol sa kanilang baradong toilet. Una nang ininspeksyon ng engineer ang plumbing system upang alamin ang issue. Ngunit nabahala ito nang mapansin ang tila kakaiba at nakakasulasok na amoy na nagmumula sa gusali. Kaya naman pinakuusapan nito ang tubero na silipin ng mga malalaking tubo sa ilalim ng bahay. At doon na nito nadiskubre ang mga piraso ng laman na nakabara sa tubo. 4 little pieces of flesh, each about 3 inches by half an inch, maybe an inch, and also 3 bones with a knuckle at each end. And my first thought when I saw them was that they were from a human hand. Pinangunahan ni Chief Inspector Peter J. ang investigasyon. Nang suriin ito ng malapitan ng mga tissue, nakumpirma nitong laman nga ito ng mga tao na tila nagmula sa isang kamay. Napagtanto ng mga ito na nagmumula ang bara sa itaas na bahagi ng building patungo sa ibaba. Kaya naman duda ng mga ito nakatira ang salarin sa itaas na palapag. Kinilala ang tenant sa top floor na si Dennis Nielsen, isang 37-year-old executive officer sa isang job agency. Nang puntahan ito ni Inspector Peter, wala ito sa kanyang unit dahil nasa trabaho ito, kaya naman hinintay nila itong dumating. Bandang 5:30 ng hapon nang lumitaw si Dennis. Nang magpakilala si Peter at sabihin na naroon ang mga ito dahil sa isang baradong tubo, napangiti si Dennis. Sabay tanong kung kailan pa naging interesado ang mga pulis sa baradong tubo. Nagpatuloy ang pagmamaang-maangan ni Dennis kahit pa sinabi na ni Peter na natagpuan ng mga ito ang laman ng tao sa kanyang drain. Kaya naman diniretsa na ito ni Peter at tinanong kung nasaan ang iba pang bahagi ng mga labi. Bahagyang natigilan si Dennis at saka itinuro ang plastic bags na nasa kabilang kwarto. Wala nang tanong pa, inaresto na ng mga pulis si Dennis at dinala sa Hornsey Police Station. Ngunit simula pa lamang ito nang makapanindig balahibong krimen ni Nielsen, ang tinagurian bilang isa sa worst serial killer ng UK. Hindi lamang buhay ng isang tao ang winakasan ni Dennis kundi 15 at bawat paraan ng kamatayan ng mga ito ay detalyadong inilarawan at inisa-isa ni Dennis. Gayunpaman, sa kanyang interview, nilaro ni Dennis ang mga pulis mula sa kanyang pabago-bagong kwento. Come the summer, it got hot and I knew it'd be a smell problem. But I thought, well, I'm going to have to deal with the smell problem. And I thought, what would cause the smell more than anything else? And I came to the conclusion it was the innards, the soft parts of the body, the organs and stuff like that. Mababakas ang kawalan nito ng awa, pagsisisi at emosyon sa kabila ng hindi matawarang bigat ng mga ginawa nito. Habang kausap, ipinahiwatig ni Dennis na siya ang may importansya at kontrol. Malinaw nitong ipinakita ang mga katangian ng taong narcissist at psychopath. Habang nasa kustodiya si Dennis, tinungo naman ng forensic team ang kanyang apartment. Bumaliktad ang sikmura ng mga ito sa natuklasan. Puno ang kabahayan ng mga ulo, buto at katawan ng tao. Sa may damitan, natagpuan ang 2 ulo pati na ang ilang parte na pawang nakasupot at pinalibutan ng air fresheners upang pagtakpan ng amoy. Nang buksan naman ang isang baul na lagayan ng tsaa, natagpuan ang katawan at bungo na nakabalot sa dyaryo. Sa cabinet sa may banyo, nakuha ang isang balakang at ilang binti. Ngunit ang lahat ng yon ay parte lamang ng katawan ng 3 lalaki. 8 sa iba pa nitong biktima ay natagpuan sa isang garden sa Cricklewood. Sa mga sumunod na buwan, umabot sa 16 ang interview ni Dennis. At sa bawat sagot nito, matyaga nitong inisa-isa ang mga detalye ng karumal-dumal na krimen.
Samantala, isang grupo ng detective ang maigi nag-aral sa nakaraan ni Dennis. Inalam ng mga ito kung ang pagiging psychopathic nito ay sadyang likas o bunga ng kanyang kinalakhan. Si Dennis Nielsen ay isinilang noong November 23, 1945 sa Scotland. Panggitna ito sa 3 magkakapatid. Mahirap lamang ang pamilya ni Dennis. Ang kanyang ina ay Scottish habang ang kanya namang ama ay isang Norwegian soldier. Bata pa lamang si Dennis nang iwan sila ng kanilang ama. Lumaki ito bilang isang mahiyain at malungkot na bata na parating napagtitripan. Habang lumalaki, unti-unting napagtanto ni Dennis na ayaw nito sa mga babae. Noon rin ay mas lalo pang lumala ang pambubuli rito. Hirap na hirap itong makisalamuha sa mga tao. Noon pa man, batid na nito sa sarili na siya ay naiiba. Nang iwan ng kanilang ama, sinalo ng kanilang lolo ang responsibilidad ng pagiging tatay. Kaya naman sobrang naging malapit ito kay Dennis. Parati ang mga itong nag-uusap. Lagi rin ang mga itong magkasama sa pagtatanim at pangingisda. Ngunit minsan, ilang linggo rin itong nawawala para sa solo fishing trips. Hanggang ilang linggo nang hindi nakikita ni Dennis ang kanyang lolo. Isang araw, tinanong ito ng kanyang nanay kung nais ba nitong makita na ang kanyang lolo. At excited naman itong sinagot ng oo ni Dennis. Sobrang miss na niya ito at wala itong ideya na darating ito noon. Dinala si Dennis ng kanyang nanay sa kusina at itinuro ang isang kabaong. Patay na ang lolo ni Dennis. Hindi nito napaghandaan ang masamang sorpresa ng kanyang ina. Labis na naapektuhan ng birong ito ang nooy 6 na taong gulang pa lamang na si Dennis. Ayon rito, ang insidenteng ito naging dahilan upang iugnay ni Dennis ang pagmamahal at kamatayan. Nang araw na yun, sinubukang kitilin ni Dennis ang sarili. Nagtungo ito sa dagat upang magpalunod. Pakiramdam nito noon ay yun lamang ang tanging paraan upang makasama nitong muli ang lolo. Mula nang mamatay ang kanyang lolo, lalo pang naging mailap si Dennis. Kahit sa nanay nito ay ayaw na nitong magpayakap. Nang mag 16 years old, nilisan ni Dennis ang kanilang tahanan at sumali sa army. Na-assign nito bilang cook, kung saan nagamit nito ang natutunang skill sa kusina sa kanyang mga biktima. Sa edad na 27, nag-quit si Dennis sa army at lumipat sa London. Noon ay umaasa ito na tanggapin ng gay community. Kalaunan, nagtrabaho ito bilang pulis. Nais nitong gamitin ang kanyang power at position upang pagtakpan ng personal na buhay. Hindi rin nagtagal, muli itong nag-quit sa pulisya at saka naging civil servant. Nang malapit ng mag-30 anyos, desperado na si Dennis na makahanap ng karelasyon o makakasama man lamang. Noong December 29, 1978, naganap ang unang pagpaslang ni Dennis. Nakilala nito noon ang 14 years old na si Stephen Holmes sa isang pub. Nagsinungaling ito sa kanyang edad. Nang magkapalagayan ng loob, dumiretso ang dalawa sa apartment ni Dennis. Kinabukasan, nais nang umuwi ni Stephen. Subalit nagpanik si Dennis dahil sa takot na maabandona. Kaya naman sa desperasyon nitong maangkin si Stephen, sinakal nitong binata gamit ang necktie saka nilunod sa timba ng tubig. Matapos ang murder, itinuring nito ang bangkay na isang kumpanyon. Pinaliliguan niya ito, binibihisan at inuupo sa isang silya upang makasama sa panonood ng TV o sa pagkain. Nagpatuloy ang gawaing ito ng 7 buwan hanggang sa unti-unti nang maagnas ang bangkay. Sa puntong yun, pinagputol-putol niya na ito saka sinunog sa garden. Ang unang tikim ng murder ang gumising sa maitim na pagnanasa ni Dennis. Sa mga sumunod na taon, tinarget nito ang mga mahihina at batang lalaki na kadalasang walang tirahan o miyembro ng gay community. Iniuuwi niya ang mga ito sa kanyang bahay. Kapag natipuhan nito ang isang tao, pinapatay niya ito upang makontrol at makasama. Habang ang mga hindi nito nagustuhan ay kanyang pinapalaya. Paulit-ulit lamang ang pattern nito matapos pumatay. Lilinisin nito ang biktima, bibihisan at ituturing na may buhay. Sexual rin nitong inaabusong mga bangkay. Itinatago nitong mga bangkay sa kanyang unit sa ilalim ng floorboards o cabinet sa loob ng ilang buwan. Kapag naagnas na, puputulin niya na ito.
Saka ililibing o susunugin kasabay ng gulong upang pagtakpan ng amoy. Hanggang sa lumipat ito ng tirahan nang bigla ang paalisin ng kanyang inuupahan dahil sa mga reklamo ukol sa ugali nito. Subalit may problema. Walang space sa sahig at walang garden sa bagong nilipatan nito. Kaya naman noon ay nagsimula itong pakuluan ng mga bungo upang alisin ang mga balat at mas madaling madispose bago i-flush sa inyodoro. 3 biktima ang pinatay nito sa kanyang bagong tirahan bago ito tuluyang nahuli nang magbara sa mga tubo ang mga laman. Sa patuloy na investigasyon kay Dennis, proud nitong ipinagyabang na kung hindi siya natiklo, malamang ay umabot pa sa daan-daan ang napatay nito. Noong November 1983, nasintensyahan si Dennis Nielsen ng habang buhay na pagkakakulong para sa 6 counts of murder at 2 counts of attempted murder. Gayunpaman, hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin malaman kung ilan ang tiyak na bilang ng biktima nito. Patuloy na pinagdedebatehan ng psychologist at criminalist kung ano ang nagtulak kay Dennis na gawin ng krimen. Kung likas ba ito o hinubog lamang ng kanyang mga karanasan. Ayon sa isang psychologist, wala umanong tao na ipinanganak na nakaukit na ang tadhana, kundi bawat mangyari sa buhay nito ay bunga ng kanyang mga experience at sariling desisyon. Hindi rin umano patas na sabihin na ang isang nilalang ay isinilang na sadyang masama dahil lamang sa genes nito. Noong May 12, 2018, sa edad na 72, pumanaw si Dennis Nielsen habang nagsiserve ng kanyang life sentence. Namatay ito sanhi ng iba't ibang health complications, partikular na sa kanyang tiyan. Ayon sa report, bago lisanin ng mundo, labis itong naghirap mula sa matinding sakit. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.